Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Marami nagtatanong dito sa YouTube channel natin kung magkano daw inabot nung setup natin dito sa ADB 160 natin. Simula kasi nung in-upload ko yung ADB full setup natin, ang dami nagtatanong, ang dami nagko-comment. Ito, ilalagay ko sa screen yung mga nagko-comment. Shoutout sa inyong lahat, hindi ko na mababanggit isa-isa yung mga pangalan ninyo, pero ilalagay ko sa screen yung mga comment ninyo para makita nyo. Tapos, para syempre malaman nyo na-acknowledge ko yung mga comment niyo. Maraming salamat sa mga comment. Maraming salamat sa mga nagtatanong, sa mga nag-i-inquire kasi na-appreciate namin yan dito sa YouTube channel namin. So sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga accessory tsaka yung mga upgrade na nilagay natin dito sa motor. Ilalagay ko din yung mga link nung pinagbilhan ko nung mga accessories natin. Ito, papakita ko yung motor ko. Ito yung motor ko, isa-isahin natin lahat yan. Tapos ipapakita ko sa inyo lahat ng accessories na nilagay natin. And then, ilalagay ko yung link. Kung gusto nyong bumili ng mga accessories na yon via link, pindutin nyo yung link na ilalagay namin kasi makakatulong yun sa channel natin na mag-grow yung channel namin. Makakatulong yun para sa amin lahat. Tsaka syempre para makagawa tayo ng mga mas magagandang content or mas mga informative na content para sa inyo. Ngayong araw tayo nagkaroon ng time para gumawa ng video para sa inyo. Kaya ngayon, isa-isahin natin lahat ng accessories, lahat ng upgrade na nilagay natin dito sa motor natin. Ito, tingnan natin. Isa pala sa mga katanungan nung halos lahat ng mga nagko-comment doon sa video natin sa YouTube kung magkano lahat ng inabot ng accessories natin dito sa motor natin. Huwag kayong magugulat, mamaya ipapakita ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo yung total nung nagastos natin dito sa motor kasi medyo malaki-laki na rin kung susumahin. Kung lahat-lahat pagsasamahin natin yung gastos natin dito. Pero hindi sa pagmamayabang, gusto ko lang ibigay sa inyo yung informasyon kasi ang dami nagtatanong, ang daming gustong malaman. Pero hindi ko pinagmamayabang kasi kung tutusin, hindi naman siya ganun talaga kalaki. Pero para sa akin, malaki na yun. So ito, tingnan natin isa-isa. Umpisahan natin doon sa pinakaunang upgrade ko dito sa motor natin ay yung handlebar riser. Ito, tingnan natin. Ito yung pinakaunang upgrade ko dito sa motor, which is napaka-importante para sa akin kasi additional comfort to. So kaya ang una kong naging decision na i-upgrade ay itong handlebar. So bumili ako ng handlebar riser na worth 800 pesos. Ito yung unang-una kong upgrade. Meron pala akong vlog na ginawa dito kung paano install to. Ilalagay ko na rin yung link dun sa description sa baba kung paano mag-install nito. May dalawa kasing way para i-install to. Itong forward tsaka may backward. Yung backward kung medyo may ikli-ikli yung kamay mo or kung ano yung mas komportable sa iyo or pwede mo gawing forward kagaya nitong ginawa ko, nakalayo siyang ganun, nakahiga. Ilalagay ko yung link sa baba nung Shopee tsaka yung tutorial natin kung paano i-install to. So ito yung ito yung first upgrade natin dito sa motor, 800 pesos. Ang pangalawa nating upgrade dito, itong handguard. Ito naman, ang purpose naman natin dito ay syempre aesthetic and syempre protection na rin para sa kamay natin. Hindi siya ganun katibay hindi niya ma-deliver yung talagang purpose niya kasi lang to, plastic lang to. Kumbaga more on aesthetics lang to. Hindi to masyadong, kumbaga yung purpose niya masiserve niya talaga yung maprotektahan yung kamay natin kasi plastic lang to. Pero sa mga sagi-sagi hindi rin naman siya hindi rin naman siya bumibigay kaagad. So ito yung pangalawang upgrade natin, handguard worth 1,199 sa Shopee. So lahat ng link ng pinagbilhan natin ng upgrade natin, ilalagay natin sa description sa baba. Meron din akong tutorial na ito kung paano in-install. Kasi kung mapapansin nyo, tinanggal ko yung stock niya na tawag dito, bar end. Wala na yung stock na bar end niya, tamang-tama lang dun. Tinanggal ko siya. Kasi pag meron siyang bar end dito na stock, tapos magkakaroon siya ng additional ganito kahaba dito. So hahaba masyado yung manibela natin. Kaya tinanggal natin. Naka-design naman siya na ganun. Panoorin nyo na rin yung tutorial natin kung paano natin in-install itong handguard. Worth 1,199 pesos. Pangatlong upgrade natin dito sa motor ay yung side mirror natin. Ito yung Street King. Gawa nung naglagay tayo ng handlebar riser, tumaas yung tumaas yung manibela. So yung stock side mirror natin masyado rin tumaas. Kung gaano kataas yung nilagay natin sa handlebar riser, ganoon din yung itinaas ng side mirror. Kaya naghanap tayo ng side mirror na mababa lang pero malaki din yung vision niya. Ito siya. Ito yung Street King side mirror. Kung mapapansin nyo, ito yung kamay ko. Yung side mirror niya, dito lang. Ayan o. Tapos nabili ko rin to sa Shopee. Ayan yung presyo niya, 750 pesos. Ang brand nito ay ito,
Napoleon. May hinahanap akong brand yung MHR kaso walang available. Lahat ng mga upgrade natin, example itong side mirror, meron din tayo niyang tutorial kung paano natin in-install. Lahat ng upgrade natin dito sa motor, gumawa tayo ng vlog tsaka tutorial kung paano sila i-install dito sa motor natin, ADB 160. Itong side mirror na to, applicable to sa lahat naman ng motor. Kahit anong motor pwede to. PCX, NMAX, ADB, or kahit yung mga underbone na motor, pwede to. Kagandahan sa side mirror na to, nagagawa niya pa rin yung purpose niya. Malaki pa rin yung nakikita sa likod. Tsaka pwede mo patong galawin. Diba ito yung ano niya, ito yung position niya, nakapantay lang siya dito halos sa handlebar. Pero pwede mo patong galawin ng pagganito. Kaya para mas lumayo-layo siya ng konti. Ganyan. Pero ako, nilalagay ko lang siya dito para iwas talaga tayo sa iwas tayo sagi sa sasakyan, saka side mirror ng iba. Punta naman tayo dito sa baba. Itong part na to. Sa side stand naman tayo. Bumili tayo ng side stand shoe. Ito, pampalapad nung pampalapad nung side stand natin. Kasi madalas nasa lugar tayo na walang semento or malupa. Tsaka madalas din pag bumabiyahe kami sa malayo, umuulan, basa yung lupa, lumulubog yung side stand tsaka yung center stand, lumulubog yan. So ngayon ang ginawa ko, nag-upgrade tayo nitong side stand shoe. Ito, kaya bumili tayo sa Shopee na worth 699 pesos. Ang brand naman yan ay SimSpeed. Tapos ang kulay niya color gray. Okay? So yan yung additional upgrade natin. So mapapansin nyo lahat ng upgrade natin, meron siyang purpose talaga. Di tayo basta-basta nag-upgrade ng wala namang purpose kasi sayang yung pera natin. So ito, nagagamit natin to. Naranasan ko na kasi sa ADB 150 namin na lumubog to tapos muntik nang bumagsak yung motor kasi wala siyang ganito. Sobrang sobrang kitted lang nung side stand kasi natin. Kaya kung meron tayong ganito, side stand shoe, mas lalapad yung coverage ng ating side stand. Tapos ito, dagdag forma na din, dagdag aesthetics na rin sa motor natin. Tingnan nyo yung lapad niya dito. Sobrang lapad niyan. Tapos syempre may partner na rin to dito sa center stand natin. Yan yung kapartner niya. Center stand naman, ito yung sa may tapakan. Ito naman, ang purpose naman nito kasi, minsan kasi madulas na tong stock na to Medyo madulas to. Ito additional pampakapit lang dun sa chinelas natin or sa sapatos natin. Same lang yung presyo niya. Worth 699 pesos din. Same store lang to. Same speed yung brand. Para lang natin ang pinagkuhanan. Ang story nito, sabay ko tong binili. Ito, tsaka yung side stand shoe. Kaya lang, yung dineliver sa akin, ito lang. Ngayon, nag-apply ako dun sa seller ng return and refund. Ito, in-apply ko siya. Ngayon, yung seller naman, naman siya, tawag ito, responsive naman. Binigyan niya tayo ng voucher, tapos pinabili ulit tayo ng ganito sa shop nila na wala na tayong binabayaran kasi binigyan niya tayo ng voucher na worth 699 pesos and then wala nang shipping fee yun. Libre na yung shipping fee. Hindi niya na tayo kinarge sa shipping fee. So kaya yung link na ito, kung gusto nyong bumili na ito, marami silang iba't ibang kulay. Ito, tsaka yung side stand shoe natin. Makakapamili kayo ng kulay. Tapos yung seller dito, responsive, and kung may problema sa delivery, talagang ina-action na nila kagad. Natutuwa nga ako dito kasi nung una, na-disappoint ako kasi hindi siya nakasama sa delivery. Parang nakalimutan. Eh nung nag-chat ako or kumontak ako sa kanila, yun, nag-respond kagad, tsaka pinadalhan agad nila ako ng voucher para makabili ako ng libre na or worth 699 pesos. Wala na akong ginawang vlog para dito kasi sobrang dali lang naman siya install. Hindi naman kailangan masyadong maraming tutorial kasi lang naman yan tornilyo lang naman yan. Ito ang tornilyo na ito nasa likod. Hindi lang natin makikita kasi natatakpan. Ang sunod nating ina-upgrade dito sa motor natin ay yung ceramic coating natin. Kung napanood nyo yung vlog natin about dun sa ceramic coating, nasa description din yung link niya ng vlog natin. And then, mga after ilang months may gagawin akong review about dun sa ceramic coating natin. Kasi naka 2 months na yata. Naka 2 months na tong ceramic coating natin, kaya re-reviewin na rin natin to. Pero ito, titingnan natin yung presyo tsaka yung details nitong ceramic coating natin. So itong ceramic coating natin, pinagkakahalaga to ng 2,500. Dun sa AutoZap natin, pinagawa to sa may Taytay. Ito yung shop nila. So ito yung shop nila, AutoZap, Car Care Center sa may Taytay Rizal. Dito tayo nagpagawa ng ceramic coating. So shoutout sa AutoZap. Abangan nyo yung review natin sa ceramic coating na
na ginawa ninyo sa motor natin. Abangan nyo yung review natin doon. And then shoutout nga pala sa ParkU, RARC, tsaka ADB 160 Nation. Shoutout sa inyong lahat. So ayan, worth 2,500 pesos yung ceramic coating, naka-promo yon. And then abangan nyo yung review natin about dun sa ceramic coating nila. I-detail natin yung review natin para makita nyo kabuuan kung ano yung nangyari sa ceramic coating natin from AutoSap. Kaya siguro mga next week siguro or mga ilang araw after ma-upload na itong video na to, ilalabas na natin yung review natin. Balik tayo sa motor natin, tingnan ulit natin yung ibang upgrade natin. Ito, hindi naman to masyadong big deal. Ito yung remote natin. Ngayon, ang ginawa ko sa kanya, binilan ko siya ng cover. Ayan, worth 239 pesos. Sa Shopee din to. So, kaya ko siya binilan ng cover para hindi siya ganun kadali mapindot kung nasa bulsa natin. Kasi kapag wala siyang cover, madali siya mapindot, tapos ang dali rin niya magasgas yung sa loob niya, yung glossy part niya dito sa loob. Kaya bumili tayo ng VIP cover worth 239 pesos. Additional forma na rin sa natin, sa remote natin yan. Next natin na upgrade dito sa motor natin, yung pinakamahal na accessories na nabili natin dito sa motor. Ito, tingnan niyo. Ito yung ating throttle support na worth 20 pesos. Ayan, sobrang mahal na itong throttle support na to. Sa Shopee din natin to nabili. Ito, ang purpose naman na ito, syempre, alam nyo naman, kapag na tayo, nagko-cruising na tayo or nasa long ride na tayo, tapos wala naman masyadong liko-liko or traffic, ito yung ginagamit natin para nakarelax na lang yung kamay natin dito. Ngayon, ito, hindi ko naman to madalas gamitin. Tinatanggal ko din to kapag wala na ako sa ride, kasi nakakaano rin tayo, minsan nakakagulat din or nakakadisgrasya din to. Bigla natin na pipihit yung throttle natin. Bigla natin na pipihit yung throttle natin nang hindi inaasahan kasi nadadaganan. Tapos delikado rin to sa bata, nakakapitan ng bata. 20 pesos throttle support. Nasa description din natin yung link kung saan natin nabili yung napakamahal na throttle support natin. Next naman na upgrade natin, ito very useful naman to kasi talagang nagagamit natin siya kung yung kalsada patarek or palusong, tapos nakahinto tayo. Ito, brake lever na worth 1,440. Ito, tingnan natin. So, ito yung in-upgrade natin na brake lever worth 1,440. Ang brand niya ay SimSpeed din, kulay gray. Nakikita nyo? Itong brake lever na to, kung mapapansin nyo, meron siya ditong lock. Yan yung natin. Yan yung purpose natin. Kaya tayo nag-upgrade ng brake lever. Wala naman tayong problema dun sa stock lever ng natin, motor natin. Yun nga lang, gusto natin makuha yung ganitong setup or ganitong purpose. Kasi kapag nasa traffic tayo or nasa stop tayo, tapos palusong yung daan or patarik yung daan, minsan gusto natin bitawan yung manibela natin. Ngayon, sa stock na lever ng motor natin, hindi natin magagawa yun kasi pag binitawan natin both left and right na lever natin, aatras tayo or dadaos-dos tayo. Ngayon, ito, kapag prenes natin yung brake lever natin, tapos pinindot natin yung lock dito, magi-stay na siya. Magi-stay na siya na nakaganyan, nakalock na. Ngayon, kung gusto mong i-release, press mo lang yung lever, magre-release na yung lock niya. Actually, maganda yung stock na lever natin. Wala naman tayong problema doon. Kaya lang, kailangan lang talaga natin ng gantong upgrade. Kasi nga, madalas tayo sa ride. Marami tayong na-encounter na kalsada na palusong, tsaka paangat. Meron din tayong tutorial kung paano natin kinabit yung brake lever na to. Ilalagay ko rin sa description yung link ng ating video para masundan nyo kung paano yung paglalagay natin. Tsaka ilalagay ko rin yung link kung saan natin siya binili. So lahat ng link na ilalagay natin, yun yung gamitin nyo para eksakto yung mabibili nyo kagaya nung sa akin. Ano yun, sir? Ito pala, hindi ko nalagyan ng presyo yung ating MotoWolf na cellphone holder. Meron din tayong vlog kung paano natin in-install to. Tapos nakita nyo, naka-landscape yung setup natin dito. Ginagamit din kasi natin to sa pagbibideo natin. Minsan pag lobat na yung GoPro natin, sa cellphone na lang tayo nagbibideo. Kaya naka-landscape yung setup natin dito. Etong MotoWolf na to worth 650. Version 3 na MotoWolf na clamp type. Ganito siya nakalagay. Ayan, dito siya nakalagay sa gilid ng riser natin. Tapos meron din tayong meron din tayong tutorial kung paano natin nilagay yung cellphone holder natin. Tapos naka-setup siya na ganyan. Ayan ganyan yung setup niya. Para kitang-kita yung gitna dito. Worth 650 yung MotoWolf na to dito sa shop. Kung gusto nyo bumili, punta lang kayo dito. Meron din tayo niyang side mirror type tsaka clamp type. Ito yung nilagay natin ay clamp type na lang.
Hindi na kasi natin pwede lagyan ng side mirror type yung ano natin, yung motor natin kasi ganito na itsura ng side mirror natin. Tapos dito meron pa siyang switch dito, hindi na rin natin siya mailalagay dito. Kaya ganito lang talaga pwede. Tsaka nakaano talaga tayo, naka-design talaga yung cellphone holder natin para sa pagkuha natin ng footage sa pagbablog natin. Okay, yung pinaka-last na upgrade natin dito sa motor natin, yung nakikita nyo, yung full setup ng ilaw tsaka busina, tsaka yung crash guard and yung top box bracket tsaka yung box natin. Ngayon, eto ipapakita ko sa inyo isa-isa yung presyo. Tapos, dun sa ilaw, dun sa lights and horn, nakapackage na kasi yun. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo yung presyo ng mga ilaw natin tsaka yung busina natin. Umpisa muna tayo dun sa may box. Okay, top box natin, Arwin Moto Supply, top box. 35 liters, may kasama ng backrest. Ito, worth 5,250. Ipapakita ko rin sa inyo yung loob niya. Ayan o. Ito yung loob niya. Meron siyang dalawang packet dito. Mas maganda sana to kung kung may zipper na. Maganda to kung may zipper dito. O kaya kahit may velcro man lang. Kasi pag may nilalagay tayo ditong files or mga pera, nalalaglag siya. Kapag tumatakbo tayo, nalalaglag. Yung ibang box meron ng zipper dito, kaya velcro tape. Tapos dito meron siyang strap. Hindi naman natin ito nagagamit. Ito, strap dito. Tapos ang daming lubid. Ayun, nabili ko rin ito sa Shopee. Itong mga to. Kasi tawag nito, kapag nagka-camping tayo, wala tayong panali. Kailangan natin yung mga yan. Tapos ito, mga tali natin. Sa Shopee rin natin yan nabili. Ilagay ko na rin yung mga link niya, mga yan. Yung mga yan, mga panali natin yung dito, yung kulay orange. Panali natin dito sa side pannier natin, tsaka yung mga bagahe natin dito sa ibabaw ng box. Tinatali natin yan. Kaya marami tayong tali. Okay, ulitin natin. Miura, 35 liters box, top box, worth 5,250 pesos. Ilalagay ko rin yung link kung pinagbilhan natin yan. So, sunod natin yung top box bracket natin with side pannier. Ayan, nakikita nyo. May review din tayo dito May review tayo sa Red Moto Shield about dito sa top box bracket nila tsaka dito sa kanilang full crash guard. Yan. Ilalagay ko rin yung link natin sa description ng ating review sa kanila kung hindi nyo pa napapanood. Okay, yung top box bracket natin with side pannier worth 7,500. Yung walang side pannier 2,700 yung walang side pannier nito. Pero ito, kailangan natin ng side pannier kasi pag nagta-travel tayo sa malayo, kailangan natin ng lalagyan ng mga bagahe natin. Medyo bibilisan natin yung review natin. Tapos na tayo sa oras. Panoorin nyo rin yung review natin dyan. Ilalagay ko yung link sa description. Tapos itong full crash guard naman natin, Red Moto Shield din, worth 4,500 pesos siya. Yan yung itsura niya. Ito, may review tayo nito. Panoorin nyo na lang din sa YouTube channel natin. Ilalagay ko yung link sa description. So ayun yung presyo nung natin, yung crash guard natin, tsaka top box and top box bracket with side pannier. Ngayon, yung sa ilaw naman, ito, papakita ko na sa inyo. Yung sa ilaw naman natin, itong laser gun, tsaka itong PLED na 45 watts. Ito, worth, 2,500 parehas. Laser gun natin, 40 watts, 2,500 pesos. Tapos, yung PLED natin na 45 watts, 200 pesos din. Tapos, yung Bosch Europa natin sa loob, yan, kung napapansin nyo yung Bosch Europa natin worth 3,500 pesos. Ito yung isa, tapos nandito yung isa. Kung napanood nyo yung vlog natin dun sa pag-install natin ng full setup, makikita nyo, dito natin nalagay yung isa, dito sa taas, tapos dito sa baba yung isa. Okay? So ayan. Tapos ang presyo nung ang presyo nung full setup na yon or yung package natin dun sa ilaw tsaka sa busina, nasa worth 13,000 siya kasi alam niyo kung bakit. Bukod dun sa 225, 5,000 na, tapos yung Bosch Europa natin na 3,500, nasa 8,500 na siya. Ngayon meron pa tayong mga nilagay na mga wiring components, mga bracket tsaka yung mga bumper natin. Ito papakita ko sa inyo. Yung wiring natin, kung nakikita niyo yung harness na ginamit natin dito ay nasa worth 3,000 plus din yun. Nasa worth 3,000 plus din yung harness na yun. Kasama na yung lahat ng components na pinagapang natin dito. And then, meron pa tayong mga bumper dito, mga additional na components. Hindi naman siya included sa wiring, kaya lang sinama ko na siya dun sa parang package.
Etong bumper, etong mga bracket, yung pinagkakapitan ng ilaw natin. Motowolf din yan. Kaya maganda quality. Motowolf din siya. Ito ganun din, Motowolf din. Kaya siya umabot ng halos 13,000 yung package natin dun sa ilaw. Kasi ito, tsaka yung ilaw, itong laser gun, tsaka itong MDL, tsaka yung Bosch Europa, masyadong malaking item na. Pero may package talaga kami na full setup. May laser gun, may MDL, tsaka may PIA horn. Ang worth nun ay nasa 8.5 hanggang 8.7. Pero dito kasi special, mas malalaki yung ilaw na nilagay natin, mas matataas na wattage. Tsaka yung sa busina, mas malaki. Bosch Europa yung ginamit natin. Ang difference ng Bosch Europa tsaka PIA ay 2.5. Ang PIA ay 1,000 lang, ang Bosch Europa ay 3.5. So yun, ganun kalaki yung pinagkaiba ng presyo nila. Kaya sa package, sobrang laki din. Ngayon, may nakalimutan ako isang upgrade. Napaka-importanting upgrade din natin dito sa motor natin. Ito, tingnan natin sa baba. Itong front fender extension natin, worth 250 pesos lang to. Ito siya. So napakalaking tulong nito sa motor natin para maiwasan natin yung sobrang dumi dito sa ilalim. Kung mapapansin nyo, ang dumi niya nandun lang sa may baba. Hindi na siya masyadong umaakit dito. Yan yung ano niya, yan yung purpose niya kaya tayo naglagay ng fender extension. Tapos ang mga bolt niya nakasama ay mga stainless na din. Kaya hindi tayo mangangamba na kakalawangan yung mga tornilyo natin. So ayun, okay na. Wala na akong nakakalimutan dun sa lahat ng upgrade natin dito sa motor natin. ADB 160. So ang total nung upgrade natin dito as of now, roughly mga nasa 40,000 pesos yung total upgrade natin. Hindi pa kasama yung mga shipping fee nung mga upgrade natin tsaka yung iba pang mga gamit na binili natin dito sa motor natin. So ayun, sa lahat ng mga nagtatanong, shoutout sa inyong lahat. So eto yung setup natin sa motor natin. Roughly 40,000 pesos yung total upgrade natin dito. Pero sa ilaw, tsaka sa busina, ay nasa 13,000 pesos lang. Yung estimated natin na upgrade natin doon sa ilaw, tsaka sa busina. Ngayon, kung isasama natin yung crash guard, tsaka yung top box bracket natin, so bale 4,500 tsaka 7,500. And then yung top box natin na 5,250. Pero sa mga nagtatanong kung magkano yung ilaw, ayun, nasa 13,000. Ilaw, dalawang ilaw, tsaka isang busina na Bosch Europa, 13,000 pesos yun. Kasama na yung wiring nun, tsaka yung labor natin. So ayan, maraming salamat sa mga nagtatanong or sa mga nag-comment sa atin sa video natin. Sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo kung magkano or saan mga nabili yung mga ano natin, mga upgrade natin. And then sana nakatulong ako sa inyo. So ayun, kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video natin. Kung nagustuhan nyo yung video na to, bigyan nyo kami ng malaking thumbs up. Tapos isubscribe nyo na rin yung channel namin, JR Motoworks. Malaking tulong yan sa growth ng channel namin dito. Maraming salamat. Ride safe sa inyong lahat. Ingat, kita-kita tayo sa susunod na video natin. Bye-bye!